Okay, so mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang unang bahagi ng ating aralin, ang pagtalakay sa kahulugan ng komunikasyon, proseso ng komunikasyon, kakayahang komunikatibo at mga uri ng komunikasyon. At narito ang ating layunin sa araw na ito. Una ay natutukoy ang katangian ng mabisang komunikasyon. Pangalawa ay nagagamit ang uri ng komunikasyon sa iba't ibang konteksto gamit ang multimodal na teksto. Pangatlo ay nakapagpapahayag ng epektibo sa isang angkop na sitwasyon. Pang-apat ay may paliliwanag ang kahalagahan ng isang mabisang komunikasyon. Pang-lima ay nauunawaan ang iba't ibang uri ng komunikasyon. At pang-anim ay nakapagpapahayag ng epektibo sa isang angkop na sitwasyon. Bago tayo dumako sa konsepto ng komunikasyon, ay talakayin muna natin ang pinaka-ugat kung ano nga ba yung magpapatakbo sa komunikasyon, at ito ay ang wika. Ang wika ay isang sistematikong kalipunan o mga pinagsama-samang mga tunog, simbolo at tuntunin na ginagamit ng tao sa isang lipunan upang magkaunawaan at makipag-ugnayan. Bigyan natin ng diin ang mga sumusunod. Tunog. Katulad na lamang ng ginagawa ko ngayon, yung pagsasalita ko, ay ito ay yung mga kalipunan o pinagsama-sama mga unit ng tunog, at kapag pinagsama-sama ito, ay nakabubuo tayo ng wika. Yun yung pasalitang wika natin. Yung simbolo naman ay tumutukoy sa mga pasulat na paraan ng pagbabahagi ng impormasyon. Yun yung tinatawag natin na pasulat na wika. At tuntunin. Sa kabuuan ng ating wika ay mayroong iba't ibang tuntunin o mga gabay o rules. Yun yung tuntunin natin na ginagamit ng isang tao. Bawat lugar may iba-iba silang tuntunin sa kung paano gagamitin ng angkop yung kanilang wika. At ang pinakatunguhin ng wika ay ginagamit na kasangkapan upang magkaunawaan at makipag-ugnayan. Isa sa mga kahulugan ng wika na nagbigay ng kahulugan ng wika ay si Henry Clifford. Ayon sa kanya, ang wika ay sistemang balangkas ng sinasalitang tunog. Isa sa mga natalakay kanina ay binubuo yung wika ng tunog natin. Yung tunog na yon ay isinaayos sa paraang arbitraryo. Pag sinabi natin paraang arbitraryo, ito ay nauunawaan ng tao na kabilang sa isang particular na lugar. Yun na nga, kabilang sa isang lipunan. Okay? At sa bawat lugar, dito na papasok yung geographicong dimensyon ng ating wika na kung saan ginagamit ito ng isang tao, ng mga grupo ng tao sa isang lugar para sila ay magkaunawaan. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika at komunikasyon? Una ay nagbibigay daan sa pagkakaunawaan. Kaya nga nabuo yung wika at yung konsepto ng komunikasyon natin para maging daan ito para magkaunawaan yung mga tao na kabilang sa isang lipunan. Pangalawa, ay napauunlad ang relasyon at koneksyon sa kapwa. At ginagamit sa politika, negosyo, at kultura ang komunikasyon. Pang-apat ay nagsisilbing salapin ng pagkatao at lipunan. Ang wika ay isang representasyon kung gaano kaunlad ang isang lipunan na kinabibilangan nito. At pang-lima ay kasangkapan sa pagsusulong ng pagbabago. Ang wika natin ay may napakalaking gampanin na magtaguyod ng pagbabago ang maaaring magkamit ng kalayaan sa isang bansa. Sunod naman na konsepto ng ating wika ay yung kakayahang komunikatibo natin. At sa bahagi ito ay ibigyan natin ng pansin ang sinabi ni Dell Hynes. Si Dell Hynes ay isang sociolinguist na kung saan nakatuon siya sa pag-aaral ng kaugnayan ng wika sa kultura at lipunang kinabibilangan nito. Ayon sa kanya, ang taong may kakayahang komunikatibo ay hindi lamang marunong sa gramatika, kundi kaya niya ring magsabi ng tamang bagay sa tamang oras. Ganon din na maunawaan ang kultura at panlipunang konteksto ng kausap. At pangatlo ay umayon sa lugar kung saan nakikipag-usap at sa alang-alang ang kausap. Merong iba't ibang mga sali upang sa ganon ay mas maging mabisa ang komunikasyon natin. At yun, yung mga binigyang diin
ni Del Hines at isa sa mga sikat na ah, naipanukala ni Del Hines sa konsepto ng kakayahang komunikatibo ay yung acronym na SPICING. Yung SPICING natin ay may mga salik o factors na nakakaapekto sa pagtamo ng epektibong kakayahang komunikatibo. Yung letter S natin ay nagsisimula sa setting. Yung setting ay tumutukoy sa lunan o di kaya ay oras kung saan nagaganap yung komunikasyon. Mahalaga na bigyan natin ng konsiderasyon yung setting upang sa ganun, alam natin yung may adjust natin yung wika kung gagamit na tayo ng formal o informal na paraan ng pagsasalita. Ganon din yung mga participants. Yung mga participants ay tumutukoy sa mga kasangkot sa proseso ng komunikasyon. Dito, halimbawa ay mga guro, estudyante, kaibigan, magulang o anak. Kagatulad lang din ng sinabi ko, mahalaga na matukoy mo kung sino yung magiging kalahok mo sa usapan upang sa ganon ay makapag-adjust ka kung anong layunin o ano yung instrumentalities na gagamitin mo o ano yung uri ng wika na gagamitin mo. Sunod, ends. Ang ends ay tumutukoy naman sa layunin ng komunikasyon. Ikaw ba ay nagbibigay ng informasyon? Ikaw ba ay nagbibigay ng nagpapaliwanag? Yun yung ends natin. Kapag alam mo yung ends natin, alam mo kung ano nga ba yung pag-uusap na gagawin. Sunod yung act sequence, tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pahayag. Sa act sequence natin, isa pang magandang paliwanag dito ay kung paano mo sisimulan yung proseso ng pakikipagkaibigan. Meron tayong sinusunod. Sino basta pwedeng sabihin sa taong kausap mo na pwede wag siyang maging kaibigan. Sa halip, ito ay merong hakbang na sinusunod. Nagsisimula, maaaring sa pagpapakilala kung sino ka at pagkatapos ay pagbabanggit ng iyong ends na yung layunin mo, gusto mong ipakilala, gusto mong makipagkaibigan sa isang tao. At doon, dadaloy na yung proseso ng maayos at mabisang komunikasyon. Sunod ay yung key. Yung key naman ay tumutukoy sa tono o damdamin. Ikaw ba ay masaya kapag nagkakatid ng mensahe? Ikaw ba ay dapat maging seryoso kapag maghahatid ng lecture o talumpati? O ikaw ba ay magbibiro? Depende kung ano yung settings o participants mo. Dito magkakaugnay-ugnay yung iba't ibang salik ng ating komunikasyon para alam mo kung ano yung key na gagamitin mo. Sunod naman ay yung instrumentality. Ang instrumentalities naman natin ay tumutukoy sa paraan ng paghahatid ng mensahe. Ito ba ay paggamit ng text, paggamit mo ba ng email, o sa tuwirang pakipag-usap ng paraan. Sunod naman ay yung norms. Yung norms naman natin ay mga pamantayan sa pakipag-usap. Okay? Sa konsepto ng dialogo o pakipag-usap sa iba't ibang paraan, meron tayong sinusunod na mga pamantayan, katulad na lamang ng paggamit ng po at opo sa pagsabi ng mga pahayag mo sa kultura ng Pilipino. O di kaya naman ay hindi pagsingit sa gitna ng usapan. Ever napahayag mo na nire-respeto mo at pinakikinggan mo yung kausap mo. May tuturing na rin natin na norms. Yung norms, sa pangkalahatan, ay tumutukoy sa mga alituntunin o etiquette sa pakikipag-usap. At yung genre naman natin, yung pinakahuling bahagi ng speaking Del Hines ay tumutukoy sa genre. Ito yung uri ng diskurso o anyo ng komunikasyon na sasagawa mo kapag ikaw ay pakikipag-usap sa isang tao. At sabi ko nga, mahalaga ang bawat salik o factors ng speak natin para matamo mo yung epektibong kakayahang komunikatibo. Okay, sunod naman ay sa proseso ng komunikasyon. Sa proseso ng komunikasyon, matatalakay natin dito kung paano nagsisimula yung pag-uusap sa pagitan ng dalawa o mahigit pang tao. Sa proseso ng komunikasyon ay nagsisimula ito sa pinagmulan o sender. Ang pinagmulan ay tumutukoy sa instruksyong pinanggalingan ng mensahe. Siya ang nag-iisip ng ideya o informasyon. Maaaring ikaw, maaaring yung kaklase mo, maaaring yung kaibigan mo ang maging sender. Okay? Siya yung pinanggalingan ng
mensahe. Yun yung katangian ng ating sender. Kasunod ay yung pag-encode. Sa pag-encode, ito yung proseso ng paglalagay o paglalapat ng ideya sa anyo ng salita, kilos, simbolo o larawan. Tandaan natin yung pag-encode ay proseso pa lang. Proseso kung paano mo ilalagay yung ideya mo. Iisip mo pa lang, gagamitin ko ba yung direkta tuwirang pakikipag-usap? Gagamit ba ako ng non-verbal cues? Gagamit ba ako ng pasulat na paraan sa paghahatid ng aking mensahe? O di kaya ay paggamit ng larawan para may padala mo ng maayos yung gusto mong iparating. Sunod ay ang mensahe. Ang mensahe naman ay yung ito na mismo yung impormasyong ipadadala mo mula sa pinagmulan patungo sa tagatanggap. Maaring verbal o di verbal o maaring namang kombinasyon ang pagpapadala ng mensahe. Nasa iyo kung saan ito mas epektibong may paparating mo sa iyong kausap. Sunod naman, channel o daluyan. Ang channel ay ang kasangkapan na ginagamit sa pagpapadala ng mensahe. Ikaw ba ay gagamit ng kahit o sound waves? Ikaw ba ay gagamit ng apel o gagamit ng internet para epektibo mong maiparating yung mensahe mo tungo sa kausap mo? At panglima, na bahagi o proseso ng komunikasyon ay yung tagatanggap natin. Yung tagatanggap natin ay siya yung mag-iinterpreta ng mensahe na nanggaling sa sender o pinagmulan. At pagkatapos siyang matanggap, ay i-decode niya muna. Ito yung proseso ng pag-unawa o pagbatid ng nilalaman ng mensahe batay sa wika, karanasan at konteksto ng tagatanggap. Sa pag-decode ay maaaring magkakaiba ng pananaw kung paano tatanggapin ng receiver yung mensahe na kanyang natanggap na nanggaling sender. At nakadepende ito, sabi ko nga, sa karanasan, konteksto ng tagatanggap. Pang-pito ay yung puna. Yung puna ay tumutukoy sa mensahe mula sa tagatanggap pabalik sa pinagmulan. Yung puna ay napakahalaga para malaman kung naunawaan nga ba o na-decode nga ba ng maayos ng receiver yung mensahe ni sender. Okay? At pangulo, ito minsan yung nagiging balakid din o yung hadlang sa komunikasyon. Ito yung mga salik na maaaring makaapekto sa malinaw at maayos na pagpapadala ng mensahe. Maaaring yung ingay sa paligid, maaaring yung ibang tao ay may tuturing mong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Okay? Pagkatapos natin matukoy yung proseso ng komunikasyon, ay dumako naman tayo ngayon sa mga uri ng komunikasyon. Ang unang uri ng komunikasyon ay ang komunikasyong verbal. Ang komunikasyong verbal ay tumutukoy sa pagpapahayag ng ideya gamit yung salita mismo. Katulad na lamang ng ginagawa ko ngayon. Ang ginagawa ko ngayon ay isang halimbawa ng komunikasyong verbal. Ang katangian ng komunikasyong verbal ay merong wika at gramatika na kasangkot dito. Pangalawa ay direkta at malinaw yung paghahatid ng mensahe. At pangatlo ay merong tono at diin na kasangkot sa proseso ng komunikasyon nito. Ang pangalawang uri naman sa komunikasyong verbal ay di-verbal. Ang komunikasyong di-verbal naman ay tumutukoy sa mga pagpapahayag ng ideya na hindi gamit yung salita. At ang katangian ng komunikasyong di-verbal, wala pala itong katangian at tatanggal lang, ay yung mga uri ng komunikasyong di-verbal ay ang kinetics o tumutukoy sa galaw ng katawan, proxemics o tumutukoy sa espasyo o distansya ng pag-uusap, haptics ay tumutukoy sa paggamit ng haplos, hawak, pagtiko, o kinesics naman ay tumutukoy sa gamit ng mga mata sa pagpapahayag ng mensahe. Paralanguage ay tumutukoy sa tono, bilis at lakas ng titig ng nagsasalita. At pang-anim ay ang phonemics. Ang phonemics naman ay tumutukoy sa oras. Ang oras din minsan ay naglalakad o naghahatid ng mensahe sa kausap. Sunod naman ay ang komunikasyong pasulat. Ang komunikasyong pasulat ay tumutukoy sa pagpapahayag ng ideya gamit ang nakasulat na wika o yung palimbag na paraan. At merong medium na kasangkot dito. Yun ay ang ating ballpen at ang ating papel.
Sunod naman ay ang katangian ng komunikasyong pasulat. Ang katangian ng ng komunikasyong pasulat ay nag-iiwan ng tala o record at gano'n ay permanente ang kanyang katangian. Pangalawa, mas planado ito dahil pinag-iisipan ng mabuti ng, ng manunulat kung ano yung kanyang ilalapat o isusulat na mga ideya o sasabihin. Pangatlo ay mas tiyak ang nilalaman. Kasi nga, sabi kanina, mas planado o pinag-iisipan ng manunulat yung kanyang sasabihin. Mga halimbawang sitwasyon kung saan nagagamit ang komunikasyong pasulat. Una ay sa liham aplikasyon. Pangalawa ay pagsulat ng kolum sa pahayagan. At pangatlo ay pagpapadala ng memo. Sunod ay ang komunikasyong visual. Ang komunikasyong visual naman ay tumutukoy sa paggamit ng larawan, simbolo o visual na representasyon upang maihid ang mensahe. At ang panghuli ay ang katangian ng komunikasyong visual ay mabilis kaagad na nauunawaan, nakaaakit ng pansin, at panghuli ay maaaring gamitin kasabay ng iba pang anyo ng komunikasyon. Kapag yung komunikasyong visual ay pinagsama mo sa komunikasyong verbal o komunikasyong di-verbal, ganun din ng komunikasyong pasulat, ay maaari natin siyang tawagin na multimodal na uri ng komunikasyon. At diyan na nagtatapos yung ating aralin sa bahagi ng mga uri ng komunikasyon. Kung meron pa kayong tanong, ay maaari niyo ako i-chat at magtanong lang. Okay? Yun lang at maraming salamat.